Para sa ulamin namin ng hapunan, magluluto lang ako ng nilaga. Yung mga chikiting ko kasi napakahilig nga nila sa mga ulam na may sabaw. Bago nga ako magluto ng ulamin namin, magsasaing na nga muna ako. Nung tanghalian kasi kaunti lang yung sinaing ko, kaya kaunti nga lang yung natirang bahaw. Minsan kasi pagka nagsasaing nga ako bago magsundo kay Bunso, dinadamihan ko na yung pagsasaing ko para abot na nga hanggang sa hapunan. Kaya nga lang nung tanghalian, kaunti nga lang yung sinaing. May kaunting bahaw pa nga na natira, kaya 2 takal nga lang itong sinaing ko. Pero yung bawat takal nun, ikatumbas nga ng kalahating kilo. Pagka gusto ko nga umabot ng 2 kainan yung sinaing ko, 3 takal nga yung sinasalang ko. Pero kasi ngayon, hindi ko na nga muna gaanong dinamihan. Itong bigas kasi na binili ni Isdi, napakabilis nga lang mapanis. Magluluto nga rin pala ako ngayon ng nilaga, pero hindi ko na nga muna gagamitin yung hugas bigas. Pagka nagluluto kasi ako ng nilaga, tinula o di kaya sinigang, tinatabi ko nga yung hugas bigas at yun nga yung ginagamit kong pangsabaw. Pagkatapos ko naman makapagsalang ng sinaing, hinugasan ko na nga rin kaagad itong karning binili ni Isdi. Isang buong repolyo nga rin pala itong binili niya. Yung mga chikiting ko kasi gustong gusto yung mga dahon-dahon na gulay. Basta yung pagkakaluto nga sa mga gulay, yung sobrang lutong-luto na o kaya yung parang labog na. Medyo marami nga itong karning binili ni Isdi, parang nasa kalahating kilo yata to. At lulutuin ko nga to lahat, yung matitira naman nito. Pwede nga namin ulit ulamin kinabukasan para hindi na nga ako magluluto pa ng ulam. Gabi na nga na malingki si Isdi, kaya parang mga tira-tira na nga lang itong baboy na nabili niya. Kaya mayat maya ko nga inaamoy yan habang hinuhugasan ko dahil parang may kakaibang amoy. Balak ko nga sana ibabad muna yan sa asin. Pagkatapos lalamasin ko at hugasan niya sa asin para mabawasan niya yung amoy niya. Kaya nga lang nakita ko na kaunti na nga lang pala yung asin namin. Kaya hindi ko na nga naibabad pa sa asin. Ang ginawa ko na lang, hinugasan ko ng maraming beses. Pagkatapos piniga-pigaan ko nga hanggang sa mawala yung nakalimutan amoy. Ko nga pala sabihan si Isdi na bumili siya ng patatas kaya hindi nga siya nakabili. Pagdating kasi sa ganyang nilaga o kahit nga sa adobo, palagi nga hinahanap ng mga chikiting ko yung patatas. Kaya itong repolyo na nga lang yung binili niya. Hindi ganun kamahal itong repolyo kaya isang buo nga yung binili niya. At iwan ko ba bakit bumili siya dyan ng siling pagkasama pala mamalingki yung mga chikiting ko. Pagkatapos alam nga nila kung ano yung lulutuin kong ulam. Kagaya nga ngayon, itong nilaga yung lulutuin ko. Magpapabili nga yan sila ng pichay dahil paborito nga ni Bonso. Pagkatapos yung mais naman paborito ni Chuchay. At patatas naman para nga sa panganay ko. Kaya pagka sinasama nga sila ni Isdi, mamalingki nga nang uulamin namin. Palagi nga kompleto yung pangsahog dahil mas alam pa nga nila kung ano yung isasahog kaysa nga sa papa nila. Yung mga chikiting ko, matandain niya kung ano yung mga pinaglalalagay ko pagka nagluluto ako. Minsan kasi pagka wala nga silang pasok sa school o pagka andito sila sa bahay pagkatapos nagluluto ako ng uulamin namin, andito na yan sila sa baba nakabantay. At yung mga pampalasang tinitimpla ko sa mga niluluto kong ulam namin, alam na alam nila yan dahil nga sila yung inuutosan ko pagka naubusan niya ako ng stock dito sa kusina. Sila yung inuutosan ko kumuha dito sa tindahan ng mga pampalasang ilalagay ko pagka naubusan na nga ako sa kusina. At ito na yung ulam namin para sa hapunan. Kain po tayo. Thank you Lord sa food. Nagawa nga rin pala ako ng sausawan, patis na may kalamansi at sili. Diyan ko nga sinasawsaw yung mga repolyo. At hanggang dito na nga lang po muna. Maraming salamat sa panonood. God bless everyone. Bye!